morning to each and everyone. Welcome sa ato ang panimbahon sa kabuntagon sa Domingo. Unya, gapadayon ta sa pagtuon sa disobedience. Mao ni atong series every Sunday morning. Unya, importante kaayo nga maka-realize ta na ang disobedience kanang hurting kaayo sa atong Christian life. Unya, once nga angol ang atong Kristohanong kinabuhi, kana sa spiritual side nato, maangol po ni ato ang physical nga kinabuhi. Unya, dili ta kabantay nga ang atong kinabuhi di ay nagadepende sa atong relasyon sa Ginoo kay Kristohanon man ta. Kung kalibutan ta, ato ata nakigbatok dito sa kalibutan, pero kung Kristohanon ta, naa ta gadepende sa Ginoo. So atong relasyon sa Ginoo mo'y importante kaayo nga atong bantayan. Andama inyong Biblia sa Jeremiah chapter 3. Jeremiah chapter 3. Naata diha magtuon sa pulong sa Ginoo. Let's all stand, magampo ta mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, thank you so much for this morning. Thank you for giving us another opportunity to hear the message from your word, O God. And I pray that you will prepare our hearts as we listen and also empower me this morning. Lend me your wisdom, your guidance, and please allow me, O God, to deliver your message according to your will. And this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is God's Call to the Disobedient. Ang tawag sa Ginoo sa mga nagdisobey. So, in the book of Jeremiah, diri makita nato mga kaigsunan nga dunay panawagan ang Ginoo sa mga nagpalayo. Mamana mga magdisobey ka gapalayo jud ka sa Ginoo. So dunay duha ka punto atong isgutan karong kabuntagon para masabtan ni nato mga kaigsunan unsa man ang tawag sa Ginoo para sa mga nagdisobey. Number 1, the call to return. The call to return. Pero ikaw mo'y padesidiron sa Ginoo. Kung ikaw nakabantay ka, murag layo naman kayo ko sa Ginoo, layo na ko sa iyang kabubuton. Kay dili baya pasabot nga nagsimba ka, duol ka. Dili sad pasabot nga layo ka, wa ka nagsimba pero duol ka, di sad na mahimo. Kay di man ta pwede mahimong present spiritually. No, sa atong Kristohanong kinabuhi. The reason nganong nagsimba ka, the reason nganong naa ka sa buluhaton sa Ginoo because you are close to the Lord. But not all who serve is close. Kay naamay ka lang na nagkuyog lang, kanang panagsa, ingon na ba? Pero ang tinuod nga nangalagad mga kaigsunan, nagkupot gyud sa daro. Mo to i-consider sa Ginoo nga mga nangalagad, those who are putting their hand in the plow. So, disobedience, delikado kay ni nga naman, brings brokenness. Nagdala ni og pagkabuak sa ato ang kinabuhi. But God calls us back with mercy. Moro ginay nakanindot mga kaigsunan sa kanang mercy sa Ginoo. Unya iya na lang kuan nato daan nga ang mercy sa Ginoo way pagkatapos. Kita ra gyud pirmi mo butang og murag panapos sa ato ang pagpangalagad, panapos sa ato ang paningkamot nga maduol ta sa Ginoo. But God's mercy is always available for those who want to go back to the Lord. No? So, in Jeremiah chapter 3, verse number 22 to 24, atong sabton ang pulong sa Ginoo, the Bible says, return. Return. Kinsa iyang gipabalik? Ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. Walay lain, mga kaigsunan. There is nothing that we could replace sa lugar sa Ginoo sa atong kinabuhi. So naa siya espesyal nga place diha sa imong kasing-kasing
Unya, walay lain maka-fill up, ana. Kung imo nang ihatag sa lain, nga, kana nga portion sa imong kinabuhi, empty na siya. Wa gyud maka-fill in, ana. Mo na nga makabantay ka, nga sa dihang magpalayo ka sa Ginoo, bisan pag naa kay kwarta, wala kay kwarta, pariharag bation. Na ay emptiness. Mura ba og kanang giingon nila nga gitimbang ka pero kulang. No, gi-measure pero kulang siya. Dili siya enough, dili kompleto. Pero sa dihang imo nang ibalik imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, as God said diri sa verse number 22, ako kang ayuhon sa imong backslidings. In verse number 23, the Bible says, truly in vain is salvation hope for from the hills and from the multitude of mountains. Truly, in the Lord our God is the salvation of Israel. Walay lain. Asa magkamangita? Hopeless, mga kaigsunan, kung ang imong paglaom, ang sulti sa Bible diri, nasa kabukiran. Ingon diri, it is vain. Kung ang imong salvation, gilauman nimo from the hills, from the multitude of mountains, kaysa pagkatinuod lang naara sa Ginoo ang salvation. Muna sa una nga wa pa ta mabagati sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, wa gyud ta gawna-hunaan ang salvation. Ang ato ra naningkamot ta nga makasimba ta, na maka-worship kintahay ta, no? Moro gyud atong paningkamutan, masimba ta, unsay reason para mabuutan? Kay may tudlo sa katiguangan, panimbain taon mo para di mo makuan, mabuutan mo. Ingon na ba? Unya, pag naipangayoon sa Ginoo, musimba. Pag wala sad. Pag abot na sa panahon nga naluwas na, moro mangyapon. Wala man na usab. Dapat na ikausaban, kay ang matod pa sa Biblia, mga kaigsunan, nahimo na kang bag-o nga binuhat. Dapat ang tanan makita nimo mabag-o na siya. Unya, di man na mabag-o, kundi nimo hubuon ang daan. You cannot put on the new man if you are not going to put off the old man. Di man na sila pwede ma-mix. According pa sa kanang sumbingay sa Ginoo, mga kaigsunan, mabuak ang botelya kung isagol nimo ang daan nga bino ug ang bag-o. Mabuak, dili ma-contain. Muna sa atong kinabuhi, it's either you have the old life or you have the new life. You cannot mix them. So, kita nga mga Kristiyano, sigurado yun na, once nga i-put off na nimo ang old nature nimo, mahinay-hinay na yun ka o kabago. Unya, mo manifest na siya, makita man na. Because that is part of God's plan sa atong kinabuhi, nga mahimo tang reflection sa iyang kahayag. Unya, unsa man pag-reflect sa kahayag sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung wa ka na usab. No? Ang makita dito, lahi. Pareha na mga kaigsunan nga ang Kristiyano naminaw, unya dili siya agree sa iyang gipaminaw, paggawas niya dito, iyang pambalihon tanan. Mo na lisod kaayo. Mas lisod pag yun kung ang naminaw mga narcissist. Kay ang narcissist, dili ba na siya inborn? Dili na inborn, na-develop na. Tungod sa upbringing ba sa mga bata, nga kanang hard kaayo ang mga ginikanan, unya pagkauman walay klaro nga explanation, dili tagaan og kana bitong unya ang bata maghimo na lang siya og part sa iyang kinabuhi nga siya ray gahimo ba. Ni-believe na siya sa iyahang kaugalingong thoughts. So mo na nagkadako na ingon na siya, nahimo na siya narcissist, and that is the hardest person to deal with. Kay kung laliso na nimo, di gyud ka makadaog ana, kay ang imong tinguha nga magkasinabot mo, ang iyang tinguha nga magkagubot mo. Wa gyud daog diha, mga igsoon. So, ang kuan gyud na palayin na lang na. No? Palayin na lang na sila. So, mo na nakalisod kung mao na yung mga naminaw. Pero kung ikaw naminaw ka karon and you know that there is part of your life nga ma-feel nimo nga murag nagnam naman ni akong kinabuhi, di naman ako ma-feel ang pulong sa Ginoo,
gipanawagan na sa Ginoo mga igsoon na kana nga klase nga pagbati. I want to heal you. Gusto ka nga ayuhon sa Ginoo. Ingon sa verse number 24, for shame hath devoured the labor of our fathers from our youth, their flocks and their herds, their sons and their daughters. Tanawa, unsa may mahimo sa pagpaningkamot kung layo ka sa Ginoo. Ingon pa diri mga kaigsunan, ang kaulaw gilamoy ang pagpaningkamot sa among ginikanan. Unsa may gilamoy, nahug nga way kapuslanan, sugod pa sa ilang pagkabata, naningkamot na ang ilang ginikanan, gilamoy sa shame. So ang hagbong sa ilang pagpaningkamot na ulawan na gyapon ng ilang pamilya. Ngano man unsay reason? Because they backslid. Nagpalayo sila sa Ginoo. Now tell me, kinsa man ang imong nailhan nga mga tao nga backslider nga ang ilang kinabuhi na ay mga tao nga niingon, wow, I want to be like them. Para nila, okay na sila. Wako'y pakialam ninyo. Wako'y pakialam. Okay man ang kinabuhi na wako'y pakialam ninyo. Pero pakialami sa na imong kaugalingon. Diba? Nganong naaman na mga ingon anak, mga butang, okay man ang persecution because you are close with the Lord. Pero when you are away from God, mga igsoon, basic chastisement na ba? Bunal na. Muna diri ang naitabo, maulawan ang pamilya. Bisag kinsa pa yung tanong, anak nila sila ni Kuan, maulawan ba? Madamay, according diri, dili lang kay ang na-devour mga kaigsunan, ang ilang flocks, ang ilang herds, hasta po ang ilang mga anak. Anak nga lalaki o anak nga babay, maulawan mga igsoon. Maulawan sa ilang kinabuhi tungod sa ilang mga ginikanan nga naning kamot apan layo sa kabubuton sa Ginoo. So ato lang bantayan ang atong mga kalihukan sa kinabuhi mga igsoon. Hinumdumi, karon ra ni ang atong chance nga mga lagad ta. Dili ra ba? Kay kaning kalibutan na magod, kay bawo man ta nasayod man ta giunsa sa yawa, giguba ni niya. Unya ang Ginoo naghimo siya og pamaagi para iyang ma-reclaim. Iyang makuha og balik ang hinimo niya according to His image. Kita na. Di ba? Walay labot na mga kahiupan diha mga kaigsunan. Kita mo'y gipakabanaan sa Ginoo. Gipanaog niya iyang bugtong anak. Naghatag siyang kinabuhi dito sa cross. Unya, pag-ingon sa Ginoo nga it is finished, sa ato pa ready na. Nahuman na niya. Unya, naibalita sa mga lain nga tinuhuan nga wa nahuman. Uy, nahuman, uy. Klaro kayo, nahuman. It is finished, ready to distribute. Karon mao na atong trabaho. I-distribute ang gibuhat ni Kristo nga mao'y gitawag og ebanghelyo mga kaigsunan nga iwali nato dito sa mga katawhan. We are the reflector of that light. Para ang katong mga tao nga nangitngitan sa sala, nangitngitan sa kalibutan, nga wa sila kay bawog, asa sila padung kung mamatay sila, ngit-ngit god. Madanagan. Mahayagan. Mao na mga tao nga nas kangit-ngit, mahadlok sila sa kahayag, mahadlok sila sa pulong sa Ginoo, kay basin mahibaw-an ug unsa klase kinabuhi naa sila. When it's hard for them to enter into the congregation of the Lord. Labi na sa pagpanudlo sa pulong sa Ginoo, dili nila kaya magpabilin. Kay ngano man, sigihan man sila og kulata sa pulong sa Ginoo. Until nga imo nang isurrender ang imuhang mga sayop nga kinabuhi, mga binuhatan, imong isurrender sa Ginoo, then He will heal you. Ayaw paabuta nga ma-devour ka sa kaulawan. Kay mao gyud ba ay may tabo. Maguba gyud mga igsoon. So di na to tugutan nga kaning atong mga anak ma-devour ni sila sa yawa mga igsoon. Maulawan gyud ang kinabuhi. Unya, nailhan ba ta nga Kristohano, nailhan ta nga kanang Baptista, unya pagkahuman ang imong mga anak, mo resulta man na dito. Mao na masayang mga igsoon. So para dili sayang ang atong pagpaningkamot, let's do it with the Lord. Let's do it according to the will of the Lord. Kay di gyud na masayang gyud. In Jeremiah chapter 3, 14 to 15,
Mo na ang instruction sa Ginoo mga kaigsunan, turn. Turn, O backsliding children, saith the Lord. For I am married unto you, and I will take you, one of a city, and two of a family, and I will bring you to Zion. So ikaw may mo desider, dili mada sa Ginoo tanan. Pero ikaw ba ni ang maapil aning two of a family, one of a city? Ikaw ba'y maapil ani? Kaya di ba yun mo tuo tanan? Ingon sa verse number 15, unsa may buhaton si Ginoo, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Importante kayo na nakay masabtan. Importante kayo makaibaw ka sa kabubuton sa Ginoo para maunay mo panindot sa dagan sa imong kinabuhi, and not only yours but also your children and to your generation. Para unsa man na? Para dili sila lamuyon sa kaulawan. No, nakabantay ta? Daghan kay mga tao, mga kaigsunan, wa nay pakialam kung maawawan ba sila di. Daghan kayo. Bisan pag matibi na sila, wag gyapon. Gibarugan na lang gyud nila ang ilahang pagkasayop. So dili na pwede sa Kristohanong kinabuhi. Sa kalibutanhon, pwede na kay makalimot man ang mga tao, tanawan ng mga politisyan, nga klaro kaayong nagpabadlong anang mga pila ka tuig ng labay, pagdagan og balik, daog. Sayaw-sayawan lang. Di ba? At tuon na kaglamanuhon. Makadaog dayon. Makalimot ang mga tao. Pero di na siya pwede sa Christian life because God never forget. It requires repentance. It requires we need to go back to the Lord and surrender our life to the Lord again. In Isaiah 55:7, unsa ka importante ning pagbalik? Ingon diri sa Bible mga kaigsunan, let the wicked forsake his way. Naagi forsaking of your way. I-forsake na. And the unrighteous man, his thoughts, i-surrender na nimo. And let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Pagkaninduta sa gi-offer sa Ginoo. So mo na nga inig-atubang na nato sa Ginoo sa judgment mga igsoon, judgment seat. Di gyud ta kapangulipas ani ato mga sipyat kay nag-offer gyud ang Ginoo og nindot kaayo nga pardon para nato. Amen. Iyang gi-offer kay kaybaw ang Ginoo nga kita sa atong kinabuhi bombarded kayo ta mga kaigsunan sa mga kalibutanhon nga mga butang. Kung sa Israel pa, pagkadaghanang missile sa mga sala nga ni padung nato, unya usahay makalusot kay kaning atong Iron Dome usahay malutsan. No, muna biyatag na Iron Dome sama sa Israel. Nga ang yawa ba dili maka-penetrate. Kaya naman tayo shield of faith. Mamanay atong taming. No? So magdepende sa imong pagtuo. So usahay malutsan jud ka. Muna pag nalutsan ka, nakabantay mo ingon sa Bible nga nag-inat na daan ang yawa sa iyang pana para pagkanusa ka nagdanghag sa imong Kristohanong kinabuhi, tinuhon ka dayon. But God gave us more than the Iron Dome. Gitagaan ta niyag armor mga kaigsuonan. Gikan sa ulo ngadto sa tiil para dili ta malutsan anang kanang kuan sa yawa udyong niya. Pero sige buhat na to. Asa man atong helmet of salvation, nakalimot ka nga luwas ka. Nakikuyog magka sa dili luwas. Naglingaw-lingaw ka kauban ang dili luwas. Asa naman ang imuhang breastplate of righteousness? Wickedness naman ang imong kinabuhi gipuyo. 'Di ba? Asa naman ang imuhang belt nga nagrepresent sa kamatuoran? Nga imo naman gipangtuis ang kamatuoran. Tanawarag unsay nahitabo sa mga Kristiyano gipanghukas. Asa naman ang imong sapatos? The preparation para sa ebanghelyo. Wa na may ebanghelyo sa imuhang plano. Nabay preparation gibuhat ang mga Kristiyanon? Wala. Gigiyahan na. Every last Wednesday of the month, naatay evangelistic meeting. Dadon nimo ang imong kanang kaila nga dili ka gusto siya maimpirno,
imong mga pinangga sa kinabuhi dad-on nimo, unya dili lang kay dad-on nimo para imo ra papaminahon, kundili imong atimanon. Maoy imong disipulon. Kay kita gi-require biya tas Ginoo, di man kinahanglan mag-disciple tag usa ka gatos. Ang gipangayo ra gani sa Ginoo, bugtian day kanyang panalangin, usa ka kalag nga mo pabilin. Nga gitawag na siya bunga nga mo pabilin. Usa ka kalag madani mo sa ilan sa Ginoo, dako na kayog bugti ang Ginoo ana. And even Jesus Christ gave us an example, mga igsoon. To win the world, you just need few people that will believe. 12 ka apostoles. Nakuhag usa, kay naa siya laing plano atong Judas, gipulihan niya kang Apostle Paul. Nga maoy nag-reach out sa mga Gentiles. Sa Apostle Paul man, trabaho man ta ni Apostle Paul. No? Kuan man ta, kanang kita mo'y nahimong resulta sa iyang ministry, kang Apostle Paul. So siya mo'y gipuli sa pangdusi, mga igsoon, dili si Matthias. So, ang atong buot sabton, mga kaigsunan, ang plano sa Ginoo nindot kayo. Pero mao lagi bisag kung saog protect sa Ginoo sa iyang mga linuwas, kung ikaw mismo dili mo gamit ana nga protection, walay may tabo. O nganong gitagaan matag simbahan? Ha? To feed you with knowledge and understanding. But it is your duty to come and eat. It is your duty to open your ears and your heart for the Word of God. Because I cannot put that Word in your heart. It is you that will receive. Ikaw may mudawat anak mismo. Nga kung dili na nimo buhaton, imong giniglect ang gi-offer sa Ginoo. Atong hinumduman that God's love is greater than our disobedience. And He offers healing if we return. Kung dili ka mo return, walay healing. Unya, usahay ka lang, kuha na kayo, wala ko'y angay mo atubang sa Ginoo. Uy, ang atong wickedness, ang atong mga disobedience, lupigo na sa gugmas Ginoo. Ang ano, sa dihang kita, wapata nagsigig supak sa Ginoo, mga kaigsunan, unsa man na klase kinabuhi atong gipuyo, be? Godly di ay. Ha? Unsa may tanaw na to sa Ginoo, according sa Bible, enemy. Nakikontrata sa Ginoo, ingon ana atong status, naghatag si Kristo sa iyang kinabuhi. Kana pa nga linuwas na ka. Dili ka niya tagaan sa pardon, nga luwas naman ka. So ang ato lang, dili na to tugutan ang yawa nga ilaron ta. Kanang maulaw ta ba mo atubang, para di ka maulaw mo atubang, admit your mistakes. No? Pangayong pasaylo si Ginoo, Lord, sorry jud kaayo, Lord. Mao ni ang akong mga nahimo. Para makuha na tanan, ma-okay na ba? Unya sa imo kasing-kasing, ma-feel na nimo nga gi-regenerate sa Ginoo ang imuhang faith, ni balik na. Mora man ay pagmawa na ang pagtuo, mga igsoon, wala may lami ang tanan. Nakabantay mo sa mga Kristohanon? Sa diyang naapay pagtuo, malipayon kayo eh. Yan, madugay na, no? Wa may maintenance pagtuo. Kay faith cometh by hearing. Hearing by the word of God. Wala may pagpaminaw. Wala sa sigig pagalagad o niya, walay maintenance ba? Walay basa-basa sa pulong si Ginoo. So, nadasig kayo, madugay, hallelujah na kayo. Kumusta mo ka, Brad? Okay naman, okay na. Sa una, kumusta, Brad? Amazing! Grabe kayo. Marvelous! God is great! No? Magkadugay. Kumusta, Brad? Okay na? Okay na eh? Si okay na. May okay na yung tao, okay na. Di na okay. Nana na ginabatyag. Di ba? Okay ba? Mua na. Ikadua, the confession of shame. The confession of shame. Naagyo'y kaulawan, mga igsoon. Disobedience leads to shame and sorrow. But confession is the first step to restoration.
Gusto ka ma-restore? Kinahanglan ka mo confess. So, kaning disobedience, pag magpabili ni sa atong kinabuhi, kay ba nung yung asa tadado niya ni? No? It leads to shame and sorrow. Ay, kung inaganahan mo anang shame, ganahan mo anang sorrow. Yan, narabay salida nga Zoro. Zoro man to mga igsoon, Zoro. Nga kuan babida. Dili kagool ni. Naulawan ka, magulanon pa. Tungod na sa disobedience. Pero sa dihang musugod na kagbalik sa Ginoo, confess it to the Lord. Dili necessary mga kaigsunan nga ang tibuok kalibutan kaybaw sa imuhang sayop. You just need to repent ngadto sa Ginoo. Siya mo'y kabaw mo pasaylo mga kaigsunan ang mga tao kamao na manabi. Pero ang Ginoo kamao na siya mo pasaylo. If you want to have someone to listen to you para kanang mahabwa nimo ang imong mga sayop, anha sa pastor kay dili ka ipanabi. Ug unsay imong i-confess basta private pero kanang publicly known aw ma-mention gyud na kay mahimo kay example. Pero kung privately mga kaigsunan, ini atos pare kay wa man to sila authority. No, ang ila ra ihatag sa imuha mga wrong nga mga medicine. No, pampuon kag pila ka buok maghimaya ka Maria. Pampuon kag pila ka buok amahan namo nya kanang glory be to the Father. Oh. Pili ka puya. Unya asa man na sa Bible nga makatangtang nagsala. Pero naa sa Bible nag-ingon dili makatangtang og sala. Kanang mga subli-subli mga kaigsuonan, much prayer. Same offering, same sacrifices that cannot take away sin. Mao na gisulti sa Bible. Pero ang dugo ni Jesus. Dili ang mga pagampo, ang dugo ni Jesus kung mubalik ka. Mao na diha hugasan ka and He will restore you. Mao na nakanindot. Promise na si Ginoo. Balik tas Jeremiah chapter 3 verse number 25. Verse 25. O sa gingon sa Bible. We lie down in our shame and our confusion covered us. Nalibog na in town. For we have sinned against the Lord our God, we and our fathers, from our youth even unto this day, and have not obeyed the voice of the Lord our God. Mao na may tabo. Naghigda ka, nagligid ka sa kaulawan. Unya, sa kalibog, na ay confusion. Unsa may ma-accomplish sa usa ka tawo kung siya confused? Mira, nagtukod ka og balay niya, confused kay ka, asa man ang asa portahan ani, wag may tabo mga igsoon ay. Nagtahi ka, unya nagtabas na ka. Unsa may style, na confused jud ko sa style, wag may tabo eh. Kay once imo na lang matahi, lisod naman na god, daghan ang trabaho, tinagkasay pa ta. Sa kinabuhi nato mga kaigsunan, kung confused ka, wag may tabo. Unya, di ra ba nimo mapuggan ang panahon? You cannot stop the time from turning. Sa musugod kag sa dili, kung ang imong edad karon 20, mo 21 jud ka next year. Nakasabot ta? Unya, kung imo lang i-waste ang imong panahon karon, unsa may imuhang buhaton sa sunod nga pakli sa imong kinabuhi? Wala. Kaya ang imong buhaton karon, it is a preparation para sa sunod nimo nga pakli sa kinabuhi. Muna mga tao, mga igsoon, wala gyud progress sa kinabuhi nila because they miss to do the basic things. Kanang preparation. Nagtuo magutagod nga building dayon. Naa pa nay preparation oy. Nakuha na to mga igsoon. So kung unsay buhaton nato karon, mao na siya atong gamiton sa sunod.
Unya mo na atong gamiton sa sunod hantod matibuok ma-build ang atong kinabuhi. Gihan ay nanadaan sa Ginoo. Pero kung dili nato paminaw ang Ginoo because we do not obey sama sa ilang gibuhat, ang ilang gisulti diri nga wala nila gituman, we have not obeyed the voice of the Lord our God. And that is why sa ilang kinabuhi sugod pa sa ilang pagkabatanon nahitabo ni ang wala pagtuman sa Ginoo. Muna, ang nahitabo silang kinabuhi, nagligid-ligid sila sa kaulaw ug sa kaguol. Maybe dili pa na nimo ma-feel karon, pero para man na sa unya. Kanang imong disobedience karon, maybe proud pa kayo ka nga nagsigig disobey sa Ginoo. May nahitabo. Di para unya na. Na? Pero sigurado gyud na apektado imo mga anak-anak. Kaya ang mga anak naman ni nagisgot. Kinsa nagsugod sa disobedience. Ilang mga ginikanan ang nagisgot ang mga anak. Unya di na namuhunong mga kaigsunan. Kay maunay ma-inherit ngadto sa generation. Hangtod nga dunay usa nga mubarog, mubalik sa Ginoo. Og ayuhon sa Ginoo, mausab ang dagan sa iyang generation. Mo na siya importante kayo nga hinumduman nato mga kaigsunan. Kay dili nato pwede nga magic-magicon ni atong kinabuhi. Proseso ni. Kung unsa ka metikuloso ang mga engineer, mga architect sa pagtukod og kanang mga building project, kung unsa sila ka metikuloso ana sa strength sa ilahang unsa na mga specs diha, uy dapat metikuloso punta sa pag-build ani kinabuhi nato. Unya ang ga-engineer ani mga kaigsunan naghimo nag-blueprint. Dero? This is the blueprint of our life. Unya karon kung ikaw rin mo'y gipatrabaho, nya wa kay tanaw-tanaw sa blueprint, giunsa man na nimo? Nakasabot ta? Gidesign naman na sa Ginoo daan. Perfect. Perfect ang design, perfect ang project. Pero ang outcome nangaguba nya basulong natong Ginoo nga naa naman siya planado naman na niya. Ang nakaguba, disobedience. Ang resulta, kaulawan ug kalibog. Padung ngadto sa kagulanan. Maunay mahitabo mga kaigsunan. In Psalm 32:5. Tanawa sa Psalm 32:5. Psalm 32 verse number 5. O sige sa Bible, I acknowledge my sin unto thee. Mo na importante. Asa nimo i-acknowledge? Unto thee. Ngadto sa Ginoo. And mine iniquities have I not hid. I said, I will confess my transgression to who? Unto the Lord. And thou forgavest the iniquity of my sin, Selah. Dili kinahanglan nga imong ikatag ang imong mga kasaypanan. Confess it to the Lord and repent, mga igsoon. God will forgive you. God will cleanse you. God will make you whole again. In 1 John chapter 1, verse number 9. 1 John 1:9. Unsay giingon sa Bible mga kaigsunan? If, conditional ha, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Di ka naman si Piat yun. Kung dili nimo i-confess ang imong sala, unsa may pasayloon sa Ginoo? But if you are going to choose to confess your sins unto the Lord, He is faithful and just to forgive you. Not only your sin today, to cleanse you from all unrighteousness. Ingon ana kanindot kung sa Ginoo ta mga igpasaylo. Of course, kanang literal nga ato gyud buhatan og sala, mga gyud pasaylo na nila. But you cannot ask forgiveness correctly
properly sa usa ka tawo kung ang Ginoo wa nimo giuna mga kaigsunan. Una jud ka sa Ginoo, Lord, pasaylo ako, Lord. Please help me to restore this relationship nga nabuak. This kuan kanang kay friendship, family matters, ingon ana dagay mga buak mga kaigsunan because of unforgiving spirit. And the reason why we have unforgiving spirit because we also don't know how to forgive. Mo man ay prinsipyo sa Ginoo. Kung ikaw di ka kamao mo pasaylo, neither your Father in heaven will forgive you your trespasses. Naliman ka ang sala niya nimo kanang usara niya imo trespass. Ang iyaha kuan na dos pas. Niya ang sala sa usa kay wala ka nabinlig puspas. Pero ang imong sala mga kaigsunan gabaha. Say di ta kabantay ana ba? Kita nga kanang dali kita kabantay sala sa mga tao. Ang atong sala wala ta kabantay gabaha. Mo na iyahay ta mga kaigsunan ug atiman ani atong kinabuhi. Ayaw tuguti nga kanang imong sala i-drag ka ngadto sa disobedience. Kay mao man ay hinungdan nganong mo disobey ka. Di ba? Na naman ta na built in unya mo create pagyud tag atong kaugalingon. Di mo samot. So ang atong buhaton, let's go back to the Lord. Let's confess every wrong things, every sin that we've done against the Lord. Confess and He will make you whole again. Then God will give you another chance nga ma-build ang imong kinabuhi according to His will. Kaya ang pinakanindot nga kinabuhi mga kaigsunan nga ang Ginoo maoy nag-umol ana. Wala gingon sa Psalm nga 127, except the Lord build the house. No? Ang kana nga house dili na siya mahimong in vain. Kung ang Ginoo mo'y nag-build. Pero kung ikaw mo'y nag-build, way kapuslanan. Mo ni may tabo, magligid sa kaulawan o kalibog. Na may problema. Pero ang kalahian mga igsoon, walay Ginoo na ay problema, galibog ka. Oh, naglibog ka. Unya mura na ka og kanang mura na kagkambakon sa bridge. Kalaming ilayat building. Kalaming ilayat sa bridge. Di ba? Unya kung naa kay problema pero kuyog ka sa Ginoo, kampante ka. Ngano man? Ang Ginoo mo'y bahala ani tanan. Mo na difference. Kaya nagtuman man ka. Pero kung wa ka nagtuman, ikaw may manubag anang imuhang kinabuhi. Pero kung nagtuman ka sa Ginoo, siya may manubag nimo. Nagkasinabot ta? Mora na sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Gitagaan ta og simbahan, gibutangan og pastor, ang pastor mo tudlo kay trabaho na niya, magtuon siya, mo connect siya sa Ginoo, unsay ipatudlo sa Ginoo sa mga katawhan. Ang trabaho sa mga katawhan sa Ginoo maminaw para mabuhat nato kung unsay gisugo sa Ginoo together. And our faith should be one. Mao ni sa Bible, hantod nga ang atong pagtuo magkahiusa. Magka-unite ang atong pagtuo. Diha makalihok ang Ginoo, isip kita simbahan. Then we could do kanang great things para sa Ginoo. So diha makapakita ang Ginoo sa iyang kangilngig nato isip usa ka simbahan. Pero kung disobedient ang mga tao, na individual, diha makita sa mga tao ang lihok sa Ginoo individually. Kaya di man bakako ng Ginoo mga igsoon. Kung musunod ka, maapektuhan gyapon ka sa disobedience sa uban tungod kay usa gud ta ka simbahan. Pero dili kayo ka maapektuhan sa kahapdos sa bunal sa Ginoo adtong mga disobedient people. Kaya ang ilang kaulaw dili nimo kaulaw. Ang ilang kalibog dili nimo kalibog. O na maglibog na ta kung saan na sila pagtudlo. Mura na, diyan na ta maglibog. Pero kung ato na sila itugyan sa Ginoo, wala gyapoy libog. Nakasabot na mga igsoon? Muna nga, di na tugutan ka makadua-dua ang yawa sa atong kinabuhi. Ato ni hinumduman, sin brings shame. Walay lain yun, madalit ana.
But honest confession opens the door to forgiveness. Honest confession. Kaya usay mo confess ta mga igsoon, pamatay taguan. Usay ang atong confession, ato may paagi kung unsay gusto madunggan sa atong gipangayuwag pasaylo. Pero dili nato masulti kung unsay gyud angay nato isulti para mahatagan gyud ta og forgiveness. So ang Ginoo nakaibaw man siya tanan. Ngano di naman nimo i-confess, iladlad di mo tanan, Lord, mao ni Lord. Di ba? Mo ni pinaka kuan bitaw pinaka sayop sa tao kay niluhod naman ka diha, ni ampo na magkag nangay kag pasaylo sa Ginoo, imo pag yung gitaguan ng imong sala. Confess. Then God will forgive you openly. He will cleanse you from all unrighteousness para ang kaning shame nga madalit anang sala sa imong kinabuhi, ma-abolish na siya. Nakasabot ta? And that is God's call to the disobedient. So hinaut pa nga ato ning hinumduman atong bantayan ni atong kinabuhi mga igsoon. Gitawag man ta para ato man tanan. Kisa may dili disobedient diri. Oh, somehow, somewhere. And someday, makadisobey kita. So when that happens, we know where to go back. Ayaw himua ang imong disobedience nga reason nga di sa ko'y palayo sa ko. Pahuway sa ko. Ay jug pahuway gyud. Naminaw ta mga kaigsunan. So sa dihang gitawag ka, duol na. Ayaw naglangay-langay. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, salamat kaayo once again sa panalangin sa imong mensahe nga nagbadlong sa matag usa kabahin sa disobedience. Lord, nakita namo ang resulta sa pagpalayo ug sa pagdisobey sa imong mga pulong. Naagyoy kaulaw sa kinabuhi, naay kalibog sa kinabuhi, naay kaguol sa kinabuhi. Ug mao nay kasaganan nga kinabuhi sa mga Kristohanon karon. Ug wala lang gyud nabantayi nga resulta di ay na sa disobedience. So please open our hearts, our minds this morning and allow us, O God, to meditate these words nga imong gihatag namo today. Nga tungod sa among disobedience na angko namo ang kinabuhi namo nga di gyud makalipay sa among kinabuhi. Ug madamay niini ang among generation. So please help us, dear God, nga sa amo palang daan, amo nang ibalik diha nimo, Lord, ug ang among buhaton nga magrepent mi, among buhaton nga magconfess mi diha nimo, ug tuguti, Lord, nga magsunod mi sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Salamat kayo sa opportunity nga imong gihatag sa matag usa. Salamat kayo, God, sa altar call nga diri makahisgot ang imong mga anak sa ilang confession diha nimo, Lord. Salamat kayo ani nga opportunity. And we pray all these things, Lord, for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. Karon ikaw ang nasayod